Hindi lang personal o suliraning legal ang binigyang aksyon ng CIA with BA. Nagbigay din tayo ng community assistance sa mga humingi ng tulong sa programa. Sina Jocelyn at Marites, magkapit-bahay na nag-away. Reklamo ni Jocelyn ang basurang itinatapon ni Marites sa kanal na dumadaloy at nagiging sanhi ng dumi sa tapat ng kanilang bahay. Meron kayong pakiramdam na yung basura na ipinaagos kumbaga sa kanal ay sadya o nagkataon lamang? Minsan ang isip ko po sadya kasi laging ganun eh. Minsan kasi talaga nagwalis ako, nasa may harap namin, kasi yung bahay nila, pababa yung tubig. Ngayon, nung magwalis ako nung umaga, dahil may pasok ako, umulan. Di umagos sa kanila, galit na naman po siya. So, hindi nyo sinasadya? Pwede tayong mag-project sa inyo ng zero waste. Pinag-uusapan nga namin ni ate yung ibang project ngayon na kukunin lahat ng basura, pagkakakitaan pa, tapos nagagawa pang bricks yung tira. Pwede tayong mag-project sa inyo. Obligasyon talaga ng community yan. Nag-uumpisa yan sa sarili nating bahay, tapos yung buong community. Sa tulong ni na Kuya Alan at Ate Pia, natuldukan ang alitan na taon din ang bilang. Kapag emergency, wala ka naman tatakbuhan kung hindi mga kapitbahay mo rin. So, baka naman pwedeng magkabati-bati na tayo. Binigyan sina Jocelyn at Marites ng groceries at linggo-linggong nagkaroon ng bonding moments. Pero higit sa lahat, para hindi na maging ugat ng away ang isyu ng basura, namahagi ang CIA with BA ng mga libreng kadena para sa mga alagang hayop na madalas ay sanhi ng dumi sa kanilang lugar. At isang zero waste management seminar ang isinagawa sa kanilang barangay. Maraming salamat, CIA with BA! Humingi ng payo si Tatay Edward para sa dalawang anak na biktima ng pambubuli. Meron po bang batas para sa kagaya ng mga anak ko na albanism na lagi nabubuli sa school? May obligasyon yung school, may obligasyon yung teacher. But just to emphasize, it's not only a problem of the teacher, it's not only a problem of the school, nor the parent. It is society's problem. Noong time po na sinundo ko po siya sa eskwelahan, nakita ko po yung itsura ng mata niya na namumula. Sinuntok po ako. Bakit ka sinuntok? Anong ginawa mama? Tumatayo po sa blackboard. Hindi ko po makita, ma. Nagsumbong naman po kay teacher eh. Sabi po ni teacher, niya daw po mag-usap na lang daw po kayo ng nanay. Ang school, number 1, may policy. Ang tanong is, ang lahat ba ng schools natin meron? Kasi, syempre, yung mga private schools, yung iba sa kanila, very focus sila sa mga gantong issues. Klaro talaga yung policy nila. Sa school nyo, ang pag-handle din dapat niyan is may policy din sila. So, syempre, yung teacher mismo kung sino ang teacher na namamahala nung nangyari yon, dapat nandun siya. Pero normally, ang isang school, may committee din sila handling that bullying. The bigger the school, the bigger the committee. So, importante na yung school deals with it. Kung hindi, yung bully, lalo kung hindi tuturuan ng magulang or kung bully din yung magulang, iikot lang yan palipat-lipat. Yung mata ng inyong bunso, kumusta yon? Bali, yung last check-up po niya, hindi po siya pwedeng lagyan ng salamin pa eh. Kasi nung pina-check up, kasi nga po, yung mata niya, pagkakaiba sa panganay ko, nung ipinanganak yung panganay ko sa ospital, may pinatak po silang gamot doon naalalayan ng gamot. At ngayon, ang iyong panganay ay may eyeglasses. Eyeglasses po. Pero yung bunso, yun ang medyo hirap magbasa pag malayo. At doon kadalasan, nabubuli. Tinatawag po siya CCTV. Umagalaw po kasi mata niya umiikot-ikot. But I can really foresee, Edward, that what you did today was not only stand up for your 2 children, but tumayo ka para sa mga tatay na di na rin malaman ang gagawin dun sa pangbubuli sa kanilang anak. Sinamahan ng programa si Edward at ang kanyang mga anak sa Avila Polyclinic and Diagnostic Center.
Maraming salamat kay Dr. Cesar Avila dahil hindi lang libreng check-up ang ginawa niya. Pati ang special eyeglasses na nanggaling pa sa ibang bansa ay binigay niyang tulong para sa mga bata. Isang libreng seminar para sa mga faculty members ang i-oorganisa ng programa para maging updated ang mga guro sa mga profesional na hakbang para matugunan ang bullying sa mga paaralan at ang mga bagong batas tungkol sa bullying ng ating gobyerno. Kanina, sa simula ng programa, binalikan natin ang kaso ni Nanay Feliza na ang anak na may mental condition ay inirereklamo sa kanilang barangay. Ngayon, ipapagamot si Alvin at pati na rin ikaw magpa-check up ka, nanay. At doon tayo magsisimula. Tapos bibisitahin pa ang lugar para matingnan kung paano matutulungan ang magkakapitbahay para doon tayo lahat mag-umpisa. Sina Nanay Feliza at ang kanyang anak na si Alvin binigyan ng suporta at tulong na kanilang kailangan. Para sa sityo kung saan nakatira sina Nanay Feliza, hindi man ito kalayuan sa Metro Manila. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin sila naaabot ng elektrisidad. Kaya minabuti ng CIA with BA na magbigay ng solar lights dito. Ang mga ilaw na ito ay magbibigay ng dagdag na seguridad sa mga residente at kapanatagan sa kanilang komunidad. Maraming salamat po sa CIA with BA! Para ipagpatuloy ang aming misyon ng paglilingkod sa komunidad.